Ano nga ba ang babalang ito at bakit dapat seryosohin natin bilang mga XRP traders ngayon? Yan, kung titignan po natin ang crypto market ngayon, parang tahimik lang sa surface or sa ibabaw. Pero huwag kang magpapaloko dahil sa ilalim nito ay may mga galaw na kayang baguhin ang risk profile ng isang asset. Sapagkat ayon po sa isang software developer na si Vincent Van Code, may isang malagang pagbabago sa galaw na XRP na maaring hindi po napapansin ng karamihan. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko po na ang ganitong klasing babala ay hindi po basta opinion lamang. Ito ay nakabase sa liquidity conditions na direktang nakakaapekto sa galaw ng presyo. Kapag ang trading volume ay biglang humina, nagiging mas marupok ang price stability. At kapag nangyari po ito, kahit maliit na trade ay pwedeng magdulot ng malakas na galaw. Para po sa atin bilang mga traders, investors, at saka holders, tayo po mismo ang tinutukoy rito. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang nangyari sa trading activity ni XRP sa Binance? Ayon po sa datos na ibinahagi ni Vincent Van Code dito, ang trading volume ni XRP kay Binance ay bumagsak po ng todo. Sa XRP USDT na trading pair, ang daily volume ay nasa humigit kumulang $89 million na lamang. Kung ikukumpara po ito sa mga nakaraang panahon kung saan umaabot ito ng mahigit $3 billion, makikita natin kung gaano po kalaki ang ipinagbago. Hindi po ito simpleng slowdown lamang. Isa itong malinaw na sinyales ng pagbawas ng mga active participants sa isang pinakamalaking exchanges sa mundo. Kapag ang ganito pong uri ng exchange ay nawalan ng liquidity, nagbabago po ang dynamics ng buong market. At dito po nagsisimula ang mas mataas na panganib sa galaw ng presyo. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng mga developer na delikado ang ganitong kababang volume? Yan, ipinaliwanag po ni Vincent Van Code na ang kasalukuyang volume na XRP ay napakababa kumpara sa historical norms nito sa mga panahong malakas ang trading. Sa practical na pananaw, ibig sabihin nito ay mas kaunti na ang mga buyers at sellers sa bawat price level. Kapag manipis po ang order book, mas konti ang sumasalo sa galaw ng presyo. Dahil dito, ang market po ay nagiging mas sensitibo sa biglaang pressure. Kaya bilang isang crypto enthusiast, ito po ang tinatawag nating fragile market structure. Sa ganitong setup, hindi mo na kailangan ng malaking kapital para magdulot ng volatility. At ito po ang eksaktong sitwasyong binibigyang babala ngayon. Ngayon ay paano kayang igalaw ng maliit na trade ang presyo ni XRP? Sa kasalukuyang market condition, nagbabala si Van Code na kahit 10 million XRP lamang na trade ay maaari pong makagalaw ng presyo pataas o pababa. Sa normal na high liquidity environment, ang ganitong laki ng trade ay halos mararamdaman. Ngunit ngayon, dahil manipis po ang liquidity, mas malakas ang epekto nito. Ang problema po rito ay ang galaw ng presyo ay hindi na sumasalamin sa kabuoang market sentiment. Sa halip, maaaring ito ay bunga lamang ng kilos ng iilang participants. Para po sa mga traders na umaasa sa technical analysis, nagiging mas hindi po reliable ang mga signals. Ang support at resistance ay madaling mabasag. Ano naman po ang epekto nito sa pumps, sell-off, at saka technical signals? Ayan, kapag mababa po ang volume, tumatas ang tsansa ng sudden pumps at saka abrupt sell-off. Ito ang mga galaw na biglaan at kadalasang walang malinaw na dahilan. Sa ganitong environment, ang presyo ay mabilis dumaan sa support
at saka resistance zones. Wala pong sapat na liquidity para pigilan ito. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na dito madalas naloloko ang mga short-term traders. Ang momentum indicators ay pwede pong magbigay ng maling signal. Ang breakout ay pwede pong maging peke at ang stop losses ay madaling matrigger. Kaya sa ganitong market, mas mahalaga po ang risk control kaysa sa pagiging aggressive. Ngayon kung may global volume pa si XRP, bakit issue pa rin ang Binance data? Mahalagang linawin na kahit mababa po ang volume kay Binance, sa XRP ay may bilyong-bilyong dolyar pa ring daily volume kapag pinagsama ang lahat ng mga exchanges. Ngunit ang problema po rito ay liquidity fragmentation. Kapag ang volume ay kalat-kalat sa iba't ibang platforms, may mga exchanges na nagiging unstable ang presyo. At si Binance ay madalas nagsisilbing reference market para sa price discovery. Kapag mahina po ang liquidity dito, mas madaling ma-amplify ang volatility. Kahit mukhang healthy ang global numbers, ang galaw po kay Binance ay pwedeng magdikta ng short-term direction. Ngayon ay babala ba ito ng crush o sinyalis ng paparating na pump? Mahalagang maintindihan po ang konteksto ng babala ni Vincent Van Code. Hindi po ito prediction ng crush at hindi rin ito signal ng pump. Isa po itong paalala tungkol sa market structure risk. Ang mababang volume ay hindi po nagsasabi kung saan pupunta ang presyo. Ngunit sinasabi nito na mas malaki po ang panganib sa kahit anong direksyon. Sa ganitong kondisyon, ang leverage ay nagiging mas delikado. Ang maling position size ay pwede pong magresulta sa mabilis na liquidation. Kaya ang mensahe po dito ay hindi panic kundi awareness. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Yan, bilang isang crypto enthusiast, ang payo ko po ay maging maingat, ngunit huwag pong matakot. Ang mababang volume ay parang manipis na yelo. Kaya kaya ka nitong dalhin sa biglaang galaw pero pwede ka ring mahulog kung hindi ka handa. Kaya para po sa atin bilang mga traders, mas mahalaga ngayon ang disiplina at ang pasensya. Para naman po sa mga holders, mahalagang maintindihan po natin ang short-term noise. Hanggat hindi pa bumabalik ang malakas na volume, asahan po natin ang unpredictable na mga galaw. Sa ganitong market, hindi ang pinakamatapang ang nananalo, kundi ang pinakamaingat. At tandaan po natin, ang risk management ang tunay na edge sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.